Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po. Manatili tayong nakatayo at tayo ay magkakaroon ng panalangin. Maaari mo ba itong pangunahan, Joanna? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw ito. Nawa po ay maging matagumpay ang aming pag-aaralan at sana rin po ay makauwi po kami ng ligtas sa aming mga bahay. Nandang po, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, maaari na kayong umupo. Magpapakilala muna ako. Ako si Ma'am Rodora. Ano ulit ang aking pangalan? Ma'am Rodora. Ngayon, ang ating tatalakayin ay paggamit ng wastong pang-angkop na na, ng, at ga. Ito ang ating layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang maaari ba natin basahin ng sabay-sabay ang una? Natutukoy kailan ginagamit ang mga pang-angkop na at ga. Ang ikalawa? Nagagamit ng gusto ang pang-angkop na at ga. Ang ikatlo at ang panghuli? May papakita ang kahalagahan ng tamang paggamit ng mga pang-angkop sa pagbuo ng wastong pangungusap. Dito daw, magagamit natin ng wasto ang ating mga pangangkop na, ng, at na. Mamaya ating itong tatalakayin. Ano nga pala ang ating nakaraang tinalakay, Rowella? Ano po, ito po ay pagsusuri ng opinion o katotohanan sa isang kahayag po. Tama. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ito ang ating panuto. Maaari niyo bang basahin? May mga larawan na ipapakita at ang bawat dalawang larawan na ipapakita ay may katumbas na isang salita. Ngayon, hindi tayo sasagot agad. Kailangan tataas muna natin ang ating kanang kamay at kayo ay tatawagin ni teacher o ni ma'am. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Joy? Walang kotse po. Sa ikalawang larawan? Rowella? Natutulog na pusa. Sa ikatlo? Yumi? Mainit na kape. Tama. At ang panghuli? Joanna? Sa bumabang po. Tama. Ang lahat ng inyong mga sinabi ay tama. Tumayo kayo at bigyan nyo ang inyong mga sarili alam niyo ba ang summer club? Hindi po. Tuturuan kayo ni teacher. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, ganon. Maaari kayo tumayo. At sabay-sabay natin itong gawain. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uwe! Ngayon, umupo na po tayo at tayo ay na sa ating aralin. Paggamit ng wastong pang-angkop na at na. Ga. Ang pang-angkop na ga ay ang pang-angkop na kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Ano ang mga patinig natin? Joy? A, E, I, O, U. Tama. Ang ating mga patinig ay A, E, I, O, U. Ngayon, magbibigay ng halimbawa si teacher dahil sa mga ano na yan.
natin, mabuting kaibigan. Pagka ba wala itong salitang na, mabuting kaibigan, magiging isang buong salita ba ito? Hindi po. Kaya dapat, nilalagyan natin ng na ang salita. Kaya yan, mabuting kaibigan. Pero ito ay nilalagay lamang sa pagtatapos ng salita, nagtatapos sa salitang patinig. Yan. Maaari mo pa itong basahin, Joanna? Pang-angkop na nakabase sa unang salita na nagtatapos sa katinig maliban sa ga at na. Dito naman, move ka na. Dito naman daw, ang salitang na ay nakabase din daw sa unang salita na nagtatapos naman sa katinig. Pero ang kinaibahan dito ay hindi kasama ang N, ay ang ga at ng na. Ito naman ang halimbawa ng to, mabait na bata. Pagka tinanggal natin ang salitang na ay mabait bata, maganda ba itong pakinggan? Hindi po. Kaya dapat lagi itong buong salita na lalagyan natin ng salitang pangangkop na. Maaari pa akong tumawag ng isa sa aking mga mag-aaral para magbigay ng halimbawa ng mga ito? Apo. Joy? Maaari ka bang magbigay? At isulat ito sa ating harapan? Bag na maganda. Basahin nga natin ng sabay-sabay ang sinulat ni Joy sa Pisara. Ang bag na maganda. Tama ba ang ginamit niyang pang-angkop? Opo. Dahil kung walang salita, Na. ay hindi magandang pakinggan, di ba? Opo. Ang bag maganda. Sige nga, pagka sinabi niyo yun, bag na, ang bag maganda. Sige, sino kaya matutuwa sa inyo na sasabihin niyo na gano'n, di ba? Kasi ang pangit niyang pakinggan. Ngayon, dumako naman tayo sa pangangkop na ga. Ito ay idinudugtong daw pagka tapos na, pagka nagtatapos sa salitang na ang salita. Dito ay ito yung halimbawa niya.
nagsisimula sa patinig. Nagtatapos pala sa patinig. Kasi ano nga ulit ang ating patinig? A, E, I, O, U. Ito. Sana naman ay nakabase din sa unang salita na nagtatapos sa patinig ba? Patinig. Tama. Ito. Ang G ay dinudugtong kapag natapos na ang letra Na. Na. Tama. Ngayon, tumayo ulit kayong lahat at bigyan niyo ang inyong mga sarili ng sound declare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, huway! Humupo na kayo. Ito na yung aktibidad niyo. Maglabas kayo ng papel ninyo at ballpen. Babasahin ni teacher ang panuto. Ugnayin ang dalawang salita sa bawat bilang sa pamamagitan ng pang-angkop na. Ano nga ulit yung ating mga pang-angkop? Joy? Na, at ga. Tama. Ito na ang ating. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Hindi ko papel. Sir. Yes? Naubos na po yung pagkakala. Pwede po ba mag-mail? Sige. Meron si teacher dito mga papel. Kayo ay bibigyan niya. Salamat po. Walang ano lang. Ayun. Ay! Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Kailangan makarami kayo ng tamang sagot para tatatakan kayo ni teacher ng star. May tapos na ba? Wala po. Yes. May tapos na po. Wala po. Okay. Ngayon, mag-check na tayo ng inyong mga ginawa. Maaari mo bang basahin ang iyong sagot sa unang numero, Joy? Ang sagot ko po sa number 1 ay bayang minamahal. Tama. Sa ikalawa naman, ano itong ang iyong sagot, Yumi? Ang sagot ko po sa number 2 ay kapayapaang tunay. Ano yung nilagay mo? NG po. NG ba? Ay, teacher, mali po ako. Oh, ano yung tamang sagot, Joanna? Kapayapaan
Ano yung iyong inilagay na pang-angkop na salita? Wala po. Tama. Ano naman ang iyong sagot sa ikatlong numero, Rowella? Tahimik na bansa. Ano ang iyong nilagay na pang-angkop na salita? Na. Tama. Ay, titignan pala natin mamaya kung tama ang inyong mga sagot. Ngayon, dito, pwede nyo nang i-checkan kung tama. Magbalik kayo ng mga papel ng inyong mga katabi. At inyong checkan kung tama ba ang kanilang mga pinaggawa. Yung mga malalaki, mga naka-highlight na letter, yun yung mga tamang sagot. Tapos na po kayong mag-check? Oo. Sino ang nakakuha ng 10? Kami po. Kayo ay magkakaroon ng star. Tingin na po ano po kayo lang. Hindi. Kung sino yung 10, meron silang 3 star. Kung sino yung mababa, meron silang tag-iisa. Okay po. Uy, may sarap po. Wow. Ngayon, eto. Sasalungguhitan nyo naman daw, meron pa tayong isang aktibidad. Sasalungguhitan nyo naman daw dito ang mga sumusunod na pangungusap. Sasalungguhitan nyo dito kung alin yung mga nilagay na pang-angkop na salita. Sulat na niya sa inyong kwaderno. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto ulit para sagutan niyan. Sumama, sumita, Ma'am, pwede po sagutin lang. oo, pwede sagot. Ay, mas maganda kung susulat niyo ito para magkakaroon ulit kayo ng 3. Yay! Pag-ulit. Halina sa programa Panay para sa Pagkakasal. Sir, tapos na po. Yung iba, tapos na po ba kayo? Hindi pa po. Meron na lamang kayong 1 minuto para tapusin yan. Tapos na? Opo. Ngayon, magbalik na ulit kayo ng inyong katabi at check na inyong mga gawa. Tapos na mag-check. Sino ang naka-perfect? Oh, meron ulit kayo 3 star. Para pag uwi niyo sa bahay, papakita niyo sa teacher. Eh kay mami. Ma'am, paano po kami? Eh di meron din kayong 1 star kasi katulad yung kanina natin ginawa. Yan. Ngayon, ilabas niyo na ang inyong kwadernong takdang aralin para sa inyong gawain sa bahay. Sulat niyo ito.
niyo na bang isulat ang inyong takdang aralin? Di pa po. Dito ay bibigyan kayo ni teacher ng 10 puntos sa inyong takdang aralin na magagawa. Tapos na? Oo. Maaari na ulit tayong tumayo at tayo ay magkakaroon ng panalangin. Maaari ka bang pumunta dito sa harapan, Joy, para manguna sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you po at hindi panibagong mo natutunan ng iyong mga kaklase ko po at saka po ko po. Thank you po dahil binigyan niyo po sa teacher ng sapat na kaalaman na panguturo po sa amin ng mga dapat po namin matutunan. Pag-iingatan niyo po kami sa araw-araw at makauwi po sana kami ng ligtas. Yung lamang po ang samang namin sa madalas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magkita-kita tayong muli bukas, mga bata. Mag-ingat sa inyong pag-uwi. Yun lamang ang ating talakayin ngayong araw. Bye-bye!